Ang buhay kabataan ni Jose Rizal. Tayan ng apelyido ni Juan. Hindi uso noong unang panahon ang paggamit ng mga Pinoy ng apelyido hanggang maisipan ito ng isang Kastilang Gobernador General na siyang gumawa ng libro na nag-aatas sa lahat ng naninirahan sa Pilipinas na gumamit ng apelyido noong 1849. Ang paggamit ng apelyido ng mga Filipino ay ipinag-utos ni Gobernador General Narciso Claveria para maging sistematiko ang pagpapatupad ng librong Katalogo Alpabetico de Apelyidos o Alphabetical Catalog of Surnames. Nang ipatupad ang nasabing kautusan, karamihan sa mga Pinoy ay piniling gamitin ang mga apelyedong may kaugnayan sa Kristyanismo tulad ng De los Santos, De la Cruz, Del Rosario, Bautista at Lacandula. Tayo naman ay magdako sa magulang ni Rizal na sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Noong Marso 23, 1876, nakapagtapos siya ng bachiller sa Ateneo Municipal at nakatanggap ng mataas na karangalan. At noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid. At noong Hunyo 28, 1848, kinasal ang kanilang mga magulang na sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Ang ama ni Rizal na si Francisco Mercado o mas kilala bilang Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro. Si Francisco Mercado, ama ni Jose Rizal, ay ipinanganak noong ika-11 ng Mayo 1818 sa Biñan, Laguna. Siya ang pinakabata sa 13 anak nina Cirila, Alejandro at Juan Mercado. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa Colegio de San Jose sa Maynila at dito niya nakilala ang kanyang asawa na si Teodora Alonso Rialonda na doon din nag-aaral. Binuhay niya ang pamilya nila sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga palay, tubo at iba pang mga pananim. Itinuring nga siyang modelo na tatay ni Jose Rizal. Namatay si Francisco Mercado noong Enero 5, 1898. At ang kanyang ina naman na si Teodora Morales Alonso Rialonda de Rizal y Quintos o mas kilala bilang Teodora Alonso ay ipinanganak noong ika-9 ng Nobyembre 1827. Ang kanyang ina at ama na si Lorenzo Alonso at Brigida de Quintos. Galing sa may kaya na pamilya, nag-aral siya sa Colegio de Santa Rosa sa Manila at siya ay naging edukado. 20 taong gulang siya nang ikasal sa tatay ni Jose Rizal na si Francisco Mercado at tumira sila sa Calamba, Laguna. Si Teodora ay naging isang masipag at dedikadong ina at nagsilbi unang guro ni Jose Rizal. Bilang nanay ng kalaban ng Espanyol, nakulong siya sa loob ng 2.5 taon dahil pinagbintangan siyang nilason niya ang asawa ng kanyang kapatid at iba pang mga pagpapahirap. Dahil sa malabong mga mata ni Teodora, napag-isipan ni Jose Rizal na mag-aral ng medisina. Namatay si Teodora noong ika-16 ng Agosto 1911 sa Cales San Fernando, Binondo, Maynila dahil sa kanyang kahinaan. At tayo naman magdako sa magkakapatid na Rizal.
Sila ay 11 magkakapatid na sina Saturnina Rizal, Paciano Rizal, Narcisa Rizal, Olympia Rizal, Lucia Rizal, Maria Rizal, Jose Rizal, Concepcion Rizal, Josefa Rizal, Trinidad Rizal, at Soledad Rizal. Unahin natin ang panganay sa kanilang magkakapatid na si Saturnina Rizal. Si Saturnina ang panganay sa kanilang magkakapatid. Siya ay ipinanganak noong 1850 at may palayaw na neneng. Tinulungan niya kasama ang kanyang ina na makapag-aral si Rizal at siya ang tumayong pangalawang ina ni Rizal noong nakulong ang kanilang ina na si Teodora. Napangasawa niya si Manuel Timoteo Hidalgo ng Batangas. Sila ay may 5 anak na si Alfredo, Adela, Abelardo, Amelia at Agosto. Sumunod naman si Paciano Rizal. Si Paciano Rizal Mercado y Alonso Riolonda ay ipinanganak siya noong Marso 9, 1851 sa Calamba, Laguna. Inalagaan niya si Jose Rizal at tinulungan siya makarating sa Europa. Habang nasa Europa si Jose, pinadalhan niya ng sustento at sinulatan niya para mabalitaan ni Jose tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa kanilang pamilya. Naging guro at kaibigan niya si Father Jose Burgos. Sinuportahan din niya ang katipunan sa pagkuha ng mga membro galing sa Laguna. Pagkamatay ni Jose Rizal, naging general si Paciano ng Revolutionary Army at naging military commander din ng Revolutionary Forces sa Laguna noong Philippine-American War. Namatay sa edad na 79 si Paciano Rizal. Sumunod kay Paciano Rizal ay si Narcisa Rizal. Ipinanganak siya noong 1852. Sisa ang kanyang palayaw. Siya ang ikatlong anak sa pamilya Rizal. Isinangla niya ang kanyang mga alahas at ibinenta niya ang kanyang mga damit para lang matustusan ang pag-aaral ni Jose Rizal. Lahat halos ng mga tula at isinulat ni Jose Rizal ay kanyang naisaulo. Si Sisa ang pinakamatulungin sa kanilang pamilya. Nang ang kanilang mga magulang na si Don Francisco at Doña Teodora ay itinaboy sa kanilang tahanan. Si Sisa ang kumukop sa kanila. Dahil na ang kasintahan ni Jose Rizal na si Josephine Bracken ay pinatira niya sa kanyang tahanan sapagkat pinaghinalaan siya ng pamilya Rizal na isang espiya ng mga paring Espanyol. Si Sisa rin ang matiyagang naghanap ng lugar kung saan si Jose Rizal ay inilibing na walang kahon at walang pangalan. Para sa pagkakilanlan, kaya nagbigay siya ng aginaldo sa namamahala sa mga libingan para lagyan ng markang RPJ na siyang titik ng mga pangalan ni Jose Rizal. Pagkaraan ng mga maraming taon ay hinukay ni Sisa at mga kaanak ang mga labi ni Jose Rizal. Si Narcisa Rizal ay sumakabilang buhay noong 1939. Ang sumunod kay Narcisa Rizal ay si Olympia Rizal. Si Olympia Rizal ay ang ika-4 na anak sa pamilya Rizal. Siya ay pinanganak noong 1855. Napangasawa niya si Silvestre Ubaldo na isang telegraph operator sa Maynila at sila ay biniyayaan ng 3 anak, ngunit ito ang dahilan ng kanyang kamatayan noong taong 1887. Ang sumunod kay Olympia Rizal ay si Lucia Rizal. Si Lucia Rizal ay ipinanganak noong 1857 at panglima sa pamilya Rizal. Siya ay kasal kay Mariano Herboso o Herbosa
ng Calamba, Laguna. Siya ay pinagbintangan na nagsulsol sa kanyang mga kababayan na huwag magbayad ng lupa sa kanilang mga lupa na nagdulot ng kaguluhan at silang mag-asawa ay minsan nang nahatulan na itapon sa ibang bansa kasama ang ibang miyembro ng pamilya Rizal. Ang sumunod kay Lucia Rizal ay si Maria Rizal. Si Maria Rizal ay ipinanganak noong 1859 at ang pang-anim at nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Ang asawa niya ay si Daniel Faustino Cruz na galing sa Biñan, Laguna. Sinabi na si Maria daw ang kinausap ni Jose noong panahon na gusto ni Jose na pakasalan si Josephine Bracken. Namatay siya noong 1945. At sumunod sa kanya ay si Dr. Jose Rizal, ang pangunahing bayaning Pilipino. Palayaw niya ay Moy at Pepe. Sa dapitan, nakisama siya kay Josephine Bracken, isang Irlandes mula Hong Kong. Nagkaanak siya ng lalaki at pinangalanan niya itong Francisco sunod sa ngalan ng kanyang ama. Ngunit ilang oras lamang nabuhay ito pagkasilang sa dapitan na nailibing ang sanggol. Sumunod kay Jose Rizal ay si Concepcion Rizal, ang unang pagdadalamhati ng bayani. Siya ang binansagang Concha ng kanyang mga kapatid at kaanak. Si Concepcion Rizal ay pinanganak noong 1862 at namatay sa edad lamang na 3 taon. Noong 1865, siya ang pangwalo sa 10 magkakapatid. Sinasabing sa lahat ng kapatid na babae si Concha ang pinaka-paborito ni Jose o Pepe Rizal na mas bata ng 1 taon sa kanya. Magkalaro sila at laging kinekwentuhan ni Jose Rizal ang nakababatang kapatid at sa kanya naramdaman ni Jose Rizal ang kagandahan ng pagmamahal ng isang kapatid na babae. Tayo naman ay magdako kay Josefa Rizal. Si Josefa Rizal ay ang ika-9 na anak sa pamilya at siya ay pinanganak noong taong 1865. Si Josefa ay kilala rin bilang Panggoy. Noong si Rizal ay nasa Europa, siya ay nagsusulat ng mga mensahe. Siya ay nagsulat para kay Josefa na ang laman ay pagpupuri niya sa kanyang kapatid dahil sa kanyang kaalaman sa Ingles. Siya ay nagkaroon ng sakit na epilepsy, ngunit sa kabila ng kanyang sakit, nagawa niya pa ring sumali sa katipunan at maging isang katipunera. Si Josefa ay nahalal bilang pangulo ng mga babae sa katipunan. Isa siya sa mga orihinal na miyembro ng katipunan kasama sila Gregoria de Jesus. Siya ay namatay noong 1945. Tayo naman ay dumako kay Trinidad Rizal, ang katiwala ng pinakasikat na tula ni Jose. Si Trinidad Rizal ay ika-10 sa magkakapatid na Rizal. Siya ay pinanganak noong 1868 at namatay noong 1951. Ang palayaw niya ay Trining at siyang tagapagtago at tagapamahala sa pinakahuli at pinakatanyag na tula ni Jose Rizal. Sumunod sa kanya si Soledad Rizal. Si Soledad Rizal ay ang bunso sa pamilya Rizal
at ipinanganak sa taong 1870. Siya ay kilala rin bilang Choleng. Si Rizal ay saludo sa kanya dahil siya ay isang guro at siya ang pinaka-edukado sa kanilang magkakapatid. Siya ay sinabihan ni Rizal na dapat siya ay isang maging magandang huwaran para sa mga tao. Ito ay nakasulat sa mensahe noong 1890. Tayo naman ay magtungo sa Calamba, Laguna. Sa kanyang kamusmusan, si Jose ay masasabing maliit at sakitin. Dahil dito, ipinagpatayo siya ng kanyang ama ng maliit na bahay kubo na mapaglalaruan niya sa araw-araw. Si Doña Teodora ang siyang unang nagturo kay Rizal sa pagbabasa ng alpabeto sa edad na 3 taon. Sa edad ding ito, nakakasama na si Jose sa pagdarasal ng pamilya. Sa edad na 5, nagsimulang bumasa si Jose ng Biblia na nakasulat sa Kastila. Mula pagkabata, ipakita rin niya ang talino niya sa sining. Sa edad na 5, gumuhit na siya ng pamamagitan ng lapis at humuhubog ng magagandang bagay na yari sa luwad o wax. Sa edad na 8 gulang, nalikha ni Jose ang kanyang unang tulang pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Sa gayon ding edad, nasulat niya ang kanyang unang dula sa isang komedyang Tagalog. Itinanghal ito sa pista sa Calamba at nagustuhan ng mga tao. Napanood din ito ng isang gobernadorcillo mula sa Paite, isang bayan ng Laguna. Humanga rin siya rito at binili ang manuskrito ng dula sa halagang 20 piso. Habang lumalaki, Jose, kumuha ng pribadong guro ang kanyang mga magulang, si Maestro Celestino, ang una. Pagkaraan naman ay si Maestro Lucas Padua. Nang lumaon, si Ginoong Leon Monroy, dating kaklase ng kanyang ama, ang naging guro ni Rizal. Si Maestro Justiniano Aquino Cruz ang kanyang naging guro. Ang paaralan ay bahay ng guro, isang bahay kubo at di kalayuan sa bahay ng tiya ni Rizal. Kilala na ni Pasiano ang guro dahil dati na siyang naging estudyante nito. Pinagtawanan ni Jose ni Pedro, anak ng guro. Habang nakikipag-usap sa guro sa unang araw pa lang ng klase, kinahapunan ng araw na iyon, hinamon niya si Pedro sa isang suntukan. Naging popular si Jose sa kanyang mga kaeskwela dahil natalo niya si Pedro sa laban na iyon. Sa mga araling pang-akademiko, nangunguna si Jose sa klase. Kaya lamang may mga pagkakataon na siya ay nabibigyan ng 5 o 6 na palo dahil sa sumbong ng ilang kaklase niya ukol sa kanyang pakikipag-away. Hindi naman talaga siya palaaway, pero hindi niya tinatakbuhan ang anumang hamon. Dako sa pagbabalik sa Calamba. Sa pagbabalik ni Rizal sa Calamba, hinagpis at lungkot ang tumimo sa isip at puso niya. Bago ang Hunyo 1872, si Doña Teodora ay ipiniit dahil sa isang maling paratang na di umano'y pagiging bahagi niya sa tangkang paglason sa kanyang hipag.
asawa ng kanyang kapatid na si Jose Alberto. Pagkaraang dakpin si Doña Teodora, pinaglakad siya mula Calamba hanggang Santa Cruz, kabisera ng Laguna na may distansyang 50 kilometro. Napiit siya sa kulungang probinsyal ng mahigit 2 taon. Taong 1872, naganap ang pagbitay sa 3 pari, si Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay naakusahan ng pakikipagsabuatan sa pag-aalsa sa arsenal sa Cavite. Hinatulan sila ng hukumang militar ng parusang kamatayan sa paraang garrote. Ang pagkamartir ng Gomburza ay ipinagluksa ng mag-anak na Rizal at maraming makabayang mamamayan ng Pilipinas. Tayo naman ay pumunta sa Ateneo Municipal de Manila noong 1872 hanggang 1877. Sinamahan ni Pasiano si Jose sa Maynila at kumuha ng pagsusulit sa San Juan de Letran. Nakapasa siya, ngunit nagbago ang isip ng kanyang ama nang umuwi si Jose sa Calamba. Sa Ateneo Municipal de Manila niya gustong mag-aral. Magbuhat, noong siya ay napalista sa kolehiyo, ginamit na niya ang pangalang Jose Rizal. Ito ay payo ng kanyang kapatid na si Pasiano. Sa pangambang baka mapasok sa gulo si Jose kapag nahayag silang magkapatid kung merkado ang gagamitin. Sa panahon na iyon, si Jose lamang sa buong pamilya ang gumagamit ng apelyedong Rizal. Nang panahong iyon, ang Ateneo ay kinikilalang isang paaralang may makabagong pamamaraan sa pagtuturo. Ang mga mag-aaral na nakatira sa loob ng paaralan ay tinawag na Imperyo ng Romano. Samantalang, ang pangkat na sa labas ng paaralang naninirahan ay tinawag na Imperyo ng Kartigano. Ang pinakamarunong sa bawat imperyo ang ginagawang emperador. Makalipas lamang ang 1 buwan ay naging emperador na si Jose. Ngunit bago siya maging emperador ay nakalagay muna siya sa pinakahuling hanay ng imperyo, sapagkat noon ay may kahinaan pa siya sa wikang Kastila. Upang matuto siyang mabuti ng Kastila at pagsasadya siya sa dalubhasa ng Santa Isabel tuwing Rices upang mag-aral ng wikang Kastila. Matapos ang bakasyon ay bumalik na muli si Jose sa Maynila. 2 taon na siya noon sa Ateneo noong taong 1873 to 1874. Itinanghal na naman siyang emperador sa kinabibilangan niyang pangkat. Nang matapos ang taon ay nagtamo siya ng markang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Pinagkalooban siya ng medalyang ginto dahil sa labis-labis ang kanyang kagalakan at umuwi siyang taglay ang tagumpay noong Marso 1874. Ang student, Jose Rizal read and admired the novel The Count of Monte Cristo by French author Alexandre Dumas. Binasa niya ang nobelang The Count of Monte Cristo na isinulat ni Alexander Dumas. Nakintal sa kanyang isip ang karanasan ng pangunahing tauhan na si Edmond Dantes
na nabilanggo ng mahabang panahon at hindi nabigyan ng makatarungang paglilitis. Ito ay nakatakas at nakabaon sa yaman ay ginamit niya ang bagay na ito upang makapaghiganti. Ikatlong taon ng Nuwan sa Ateneo ni Rizal nang maging panauhin sa Calamba ang Gobernador General. May bilang na pagsayaw ang palatuntunin para aliwin ang panauhin. Ang isa sa mga sumayaw ay si Soledad, na kapatid ni Jose. Nang matapos ang pagsasayaw, ay si Soledad ay kinulong ito ng Gobernador General at itinatanong kung ano ang nais niyang gantimpala. Hiniling ni Soledad na palayain ang kanyang ina. Ipinagkaloob ng Gobernador General ang kahilingang ito. Ipinakilala mang ng pangyayaring ito ang katunayan na marupok ang batayan ng katarungan sa Pilipinas noong panahong iyon dala ng mga pangyayari. Sa pagtatapos niya sa ika-4 na taon sa Ateneo ay nagtamo siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura at tumanggap pa siya ng 5 medalyang ginto. Masasabing higit na tagumpay ang mga huling taon ni Rizal sa Ateneo noong 1876 to 1877. Siya ay nagtamo ng pinakamataas na karangalan sa pagtatapos niya sa Bachiller en Artes, ang medalyang ginto ng karangalan. Na 16, nagtapos si Rizal ng pag-aaral sa Ateneo at noong Marso 23, 1877, natamo niya ang katibayan sa Bachiller en Artes na may pinakamataas na karangalan. Noong panahon ng Kastila, ang Bachiller en Artes ay katumbas ng paaralang sekundarya at mga unang taon ng kolehiyo. Ito ay isang kwalifikasyon upang makakuha ng kurso sa universidad. Nais ni Don Francisco at ni Pasiano na ituloy ni Jose ang kanyang pag-aaral sa universidad. Tutol si Doña Teodora at nasabi sa kanyang asawa na si Jose ay marami ng alam at kung mas marami pa ang kanyang malalaman, tiyak na mapupugutan na siya ng ulo. Tayo naman ay magdako sa Universidad ng Santo Tomas. Noong Abril 1877, sa unang taon ay nag-aaral siya ng filosofiya bilang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Lumipat siya ng kurso sa medisina. Nang sumapit ang taong aralang 1878 to 1879 bilang pagtalima naman sa payo ng rektor ng Ateneo na si Padre Pablo Ramon. Gusto rin niya ang kursong ito upang magamot niya ang nanlalabong paningin ng kanyang ina. Sa bakasyon noong unang taon ni Jose sa Santo Tomas, nagbalik siya ng Calamba. Isang madilim na gabi noong 1878, hindi niya napansin ang isang lalaking nadaanan niya sa kanyang paglakad sa kalsada ay isa palang tinyete ng Guardia Civil. Taong 1879, nagkaroon ng paligsahan sa panitikan ang Liceo Artístico Literario de Manila, isang samahan ng mga mahilig sa sining at panitikan. Si Jose noon ay 18 taong gulang, ay nakapasa ng kanyang tulang pinamagatang La Juventud Filipina o para sa kabataang Pilipino, na ipakita niya sa mga kabataang mag-aaral ang kanilang kahalagahan at bilang pag-asa ng bayan. Sa tulang ito, nang naipakilala ang kanyang kaisipan
sa Pilipinas bilang isang bansa sa iba sa Espanya. Nang sumunod na taon, noong 1818, nagkaroon ng panibagong patimpalak sa panitikan para sa ika-4 na sentenaryo ng kamatayan ni Cervantes, dakilang Espanyol at manunulat ng Don Quixote. Maraming sumali, kapwa katutubo at Espanyol, may mga pari, mamamahayag at propesor. Isinumite ni Jose ang dulang allegorical na may pamagat na El Consejo de los Dioses, ang sanggunian ng mga Diyos. Ang inampalan na binubuo ng mga Kastila ay nagkaroon ng masusing pagsusuri sa mga lahok nang banggitin kung anong gawa ang nanalo. Nagkaroon ng matunog na palakpakan, ngunit nang sabihin ang pangalan ng sumusulat at isa itong Indio, nawala ang palakpakan. Sa kabila ng mga pagtutol, ibinigay pa rin kay Jose ang gantimpala, isang gintong singsing na may nakaukit na mukha ni Cervantes. Sa isang labanan na nangyari na may eskolta sa Maynila, nasugatan ang ulo ni Jose. Dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa kantong pinangangasiragang bahay, ang Casa Tomasina, na pag-aari ng kanyang tiyuhing si Antonio Rivera, ama ni Leonor. Ginamit ni Leonor ang kanyang sugat. Isinisisi ng ilang historiador ang mga katamtamang grado ni Rizal sa UST dahil sa pagkahumaling niya kay Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela at Leonor Rivera. Ipinagpatuloy ni Rizal sa Espanya ang kanyang pag-aaral ng medisina, ngunit ayon kay Zaide, isang kilalang historiador ng Pilipinas, Dean of Filipino Historiographers, malaking bahagi ng dahilan ng paglisan ni Rizal ang kanyang lihim na misyon. Sa Espanya ang kanyang pag-aaral ng medisina, ngunit ayon kay Zaide, isang kilalang historiador ng Pilipinas, Dean of Filipino Historiographers, malaking bahagi ng dahilan ng paglisan ni Rizal ang kanyang lihim na misyon. Masusing pinag-aralan ni Rizal ang kultura, kaugalian, komersyo at politika ng Europa bilang paghahanda sa pagpapalaya sa Pilipinas mula sa pamamahala ng Espanya. At ito ang buhay kabataan ni Jose Rizal.